Hello! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang sikreto. Ito yung sikreto ni Jesus kung paano siya nananatiling kalmado at malakas sa kabila ng lahat. At ang maganda rito, ito yung sikreto na pwede rin nating gamitin. Okay, simulan natin sa isang tanong para sa'yo. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na sobrang dami mong ginagawa? Yung tipong may schoolwork ka, may kailangan kang gawin sa bahay, tapos may oras pa para sa paglalaro, at sa dulo ng araw, pakiramdam mo pagod na pagod ka na. Well, kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. Alam mo ba, kahit si Jesus, dumaan din dyan. Nagkaroon din siya ng isang napakaabalang buhay. So, tingnan natin kung gaano nga ba ka-busy ang buhay niya. Minsan kasi mahirap i-imagine kung gaano karaming bagay ang kailangan niyang asikasuhin at isipin sa araw-araw. Isipin mo yung listahan diyan ng mga gawain, parang walang katapusan. Nagtuturo siya sa napakaraming tao, nagpapagaling ng mga may sakit, tapos naglalakbay pa siya ng pagkalayo-layo. Madalas, naglalakad lang. At higit sa lahat, pasan niya yung bigat ng kalungkutan ng buong mundo. Tapos, laging may mga kaaway na nakabantay sa kanya. Grabe yung pressure, 'di ba? Sa sobrang sipag niya sa pagtatrabaho, yung mga malalapit sa kanya, yung mga kaibigan niya, pati yung pamilya niya, nag-aalala na para sa kanya. Natatakot sila na baka bigla na lang siyang bumigay sa sobrang pagod. At dito na pumapasok yung malaking tanong. Sa gitna ng lahat ng yan, ng lahat ng pressure at pagod, paano siya hindi napanghingaan ng loob? Ano kaya ang sekreto niya? Well, hindi to magic. Isa itong desisyon na ginawa niya. Mayroon siyang parang secret power source. At ang maganda rito, kahit sino sa atin, pwedeng matutunan kung paano ito gamitin. Tingnan natin itong comparison. Sa isang banda, andiyan yung buhay niyang puno ng tao, ng ingay at walang tigil na gawain. Pero sa kabilang banda, nandito yung sekreto niya. Sinasadya niyang lumayo at humanap ng mga tahimik na lugar para magkaroon ng koneksyon, ng oras sa Diyos at para makapagpahinga. Itong koneksyon na to, tinatawag itong communion. Ano ba yun? Simple lang, ito yung oras na tahimik kang nakikipag-usap sa Diyos at ini-enjoy mo yung ganda ng kalikasang nilikha niya. At alam mo ba, natuklasan ni Jesus na mas madali niyang nararamdaman yung koneksyon na to kapag napapaligiran siya ng kalikasan. Ito yung mga paborito niyang lugar para mag-recharge. Actually, kahit noong bata pa lang siya, yan na yung trip niya. Imbes na puro laro, dun siya sa kalikasan, nagre-relax at natututo. Para sa kanya, yun ang ani niya. May mga paborito siyang quiet places para makalayo sa lahat tulad ng mga bukid, mga tahimik na lambak sa gilid ng bundok, sa gitna ng kagubatan o kaya naman sa tabi ng lawa. At madalas, ginagawa niya to ng sobrang aga. Bago pa man gumising ang lahat, habang madilim pa, pupunta na siya sa isang tagong lugar para magkaroon ng oras para sa sarili niya, para mag-isip, magbasa at manalangin. So, ang tanong, effective ba to? Ano ba talaga ang epekto sa kanya ng paglalaan ng oras para mapag-isa? May nagbago ba? Oo naman, sobrang effective. Yung mga tao sa paligid niya, napapansin talaga nila yung pagbabago. Sabi nila pagbalik niya, kitang-kita sa mukha niya ang kapayapaan. Para siyang laging bago, puno ng sigla, buhay at lakas. Itong tahimik na oras niya kasama ang Diyos, para siyang nagja-charge ng baterya. Dito niya nakukuha yung lakas at yung parang liwanag mula sa langit na dala-dala niya para ibahagi sa mga tao sa buong araw. At dito na pumapasok yung pinakamahalagang aral para sa ating lahat. Kasi itong ginawa ni Jesus hindi lang para sa sarili niya. Ipinapakita niya sa atin kung paano rin tayo makakahanap niyang kapayapaan. Inaanyayahan niya tayong magpahinga. Minsan nga, sinabi niya sa mga kasama niya noong pagod na pagod at malungkot sila, halika kayo, lumayo muna tayo sa iba at magpahinga sandali. At yung imbitasyon na yon para din sa'yo. Paano natin to gagawin? Simple lang. Una, manahimik. Humanap ka ng isang tahimik na lugar. Pangalawa, makinig. Bigyang pansin mo yung puso mo at ang Diyos. At pangatlo, mag-refresh. Hayaan mong yung kapayapaan at katahimikan ang pumuno sa'yo. At tandaan, ang paglaan ng oras para manahimik at magpahinga, hindi lang yan para gumaan ang pakiramdam mo. Talagang pinapalakas nito pareho ang iyong katawan at ang iyong isipan. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Hindi kailangan malayo o magarbong lugar.
Pwedeng sa kwarto mo lang, sa isang parke, o kahit sa paborito mong upuan sa bahay. Ikaw, saan ang iyong quiet place kung saan ka pwedeng manahimik at makahanap ng kapayapaan?